Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Minsan may nangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Mga pangyayaring nagdudulot ng kirot na hindi madaling makalimutan. Ngunit sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ay doon natin mas nakikilala ang ating sarili. Sapagkat ang mga karanasang ito, gaano man kabigat, ay nagpapatibay ng ating kalooban at paniniwala kung nanaisin natin. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kapwa kong taga-subaybay ng Papa Dudut Stories. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Aning. Ako po ay 50 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Isa akong dating propesora ng business management sa isang pampublikong pamantasan at ngayon ay isang negosyante. Noong 2010 ay biglang pumanaw ang aking asawa dahil sa brain aneurysm. Sa tindi ng kalungkutan, ako ay nakunan sa dapat sana ay kaisa-isa naming anak. Ang mundo ko ay gumuho at bawat araw ay tila wala na pong saysay. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang aking paghihirap. Halos 1 taon lang ang lumipas ay nasawi naman ang aking mga magulang sa isang banggaan sa highway. Sunod-sunod na trahedya ang tila gumiba sa lahat ng paniniwala ko. Sa gitna ng sakit at galit ay napaisip ako kung bakit ako iniwan sa ganitong kadiliman. Itinigil ko ang pagdarasal at hindi man lang tumapak sa loob ng simbahan. Sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng aming mga magulang, ipinagtapat ng aking nakakatandang kapatid, si Kuya Emilio na matagal na niyang balak manirahan sa Amerika. Masakit man ay tinanggap ko ang kanyang desisyon at ako na ang unti-unting nagpatuloy ng kanyang iniwang negosyo, ang pagsusupply ng alak sa mga restaurant at mga hotel. Bago siya lumipad patungong Amerika ay tuluyang ko nang itinigil ang pagtuturo at pinagsikapang paluguin ang kanyang negosyo. Muli akong bumalik sa lumang bahay ng aming mga magulang dahil wala nang nakatira doon at malapit lamang ito sa aking magiging opisina. Makalipas nga ang 3 taon, akala ko ay bumalik na ang sigla sa aking buhay, ngunit may kakaibang pangyayari pa lang naghihintay sa akin. Isang pangyayaring sadyang hindi ko po inaasahan. Isang hapon habang minamaneho ko ang aking sasakyan sa isang makipot na kalye sa Maynila, napansin ko ang isang tindahan ng mga antigong gamit. Kadalasan hanggang tingin lamang ako sa mga ganong tindahan, ngunit noong araw na yon ay may kakaibang puwersang tila humila sa akin upang buwaba ng sasakyan. Para bang may mga mata na nakamasid mula sa loob at naghihintay na ako ay pumasok. Pagpasok ko ng tindahan ay tila hinihila ang aking mga paa papunta sa isang malaking salamin na nakatayo sa sulok ng tindahan. Ang frame nito ay yari sa kahoy na may detalyadong ukit ng mga bulaklak. Ngunit ang mismong salamin ay may kakaibang ningning at tila ba kumikislap sa ilalim ng madilim na ilaw ng tindahan. Habang nakatitig ako, Papa Dudut, ay napansin kong parang mas maganda ang aking refleksyon kesa sa ibang salamin.
Nagulat ako at biglang kinilabutan ng may boses na sumingit sa katahimikan. Ma'am, ako nga pala si Leia. Kararating lamang ng salamin na yan sa tindahan namin. Bibigyan kita ng 50% discount kapag binili nyo kaagad yan. May di-deliver din po yan ngayon din, masayang sabi niya. Sa kabila, Papa Dudut, ng kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin ay hindi ko napigilan ang matinding pagnanais na makuha ang antigong salamin. Kadalasan hanggang tingin lamang ako sa mga ganong tindahan. Ngunit ng araw na yon ay may kakaibang puwersang tila humila sa akin. Para sunggaban ang pagkakataon na magkaroon ng salamin na antigo. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin ay hindi ko napigilan ang matinding pagnanais na makuha ang antigong salamin. Ganun ba? Pag-usapan natin ang presyo dahil interesado talaga ako. Sagot ko kay Leia habang sinasalat ang gilid ng salamin. Pagkatapos ng transaksyon ay agad na ipinadala sa bahay ang antigong salamin. Habang binubuhat ito ng mga tauhan ay napansin kong tila mas mabigat ito kesa sa karaniwang salamin. Nahirapan silang ikabit ito sa pader sa gilid ng hagdanan. Sa una ay nagbigay ang salamin ng kakaibang ganda sa bahay at hindi ko mapigilang tumitig dito. Namangha sa linaw ng refleksyon. Madalas akong manalamin dito bago pumasok sa trabaho para tingnan kung maayos ang aking damit at makeup. Isang gabi habang papaakyat ako ng hagdanan, may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Saglit kong nasilayan sa gilid ng aking mata ang anino ng isang babae na dumaan. Sandali, bakit parang may ibang babae dito? Bulong ko sa sarili ko. Paglingon ko ay wala namang tao. Alam kong mag-isa lamang ako sa bahay dahil day off ng aming kasambahay. Inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lamang yon at dumiretso sa aking kwarto para matulog. Magmula ng gabing yon ay unti-unting sumakit ang aking likod. Ang kirot ay lalong tumindi sa paglipas ng mga araw. Inisip ko na baka dahil lamang ito sa stress sa trabaho dahil madalas din akong mag-overtime. Sinubukan ko mag-exercise, mag-meditate, kumain ng maayos, uminom ng multivitamins at agahan ng pagtulog. Ngunit kahit na anong gawin ko, hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ko. Matapos nga ang 2 linggo ng walang pagbabago ay nagpasya akong magpatingin sa isang espesyalistang doktor. Dok, lagi na lang sumasakit ang likod ko, sabi ko. Maingat niya akong sinuri at ipinagawa ang ilang laboratory test at diagnostic test. Wala akong nakikitang problema sa ngayon, ma'am. Ipagpatuloy niyo ang multivitamins at uminom ng pain reliever kung kinakailangan. Bumalik na lang po kayo kung walang pagbabago o mas lumala pa ang inyong kondisyon. Ang sabi ng doktor habang tinitingnan ang mga resulta. Matapos kong magpasalamat sa doktor ay napayuko ako at ramdam ko ang bigat ng kawalan ng kasagutan. Humingi ako ng pangalawang opinyon sa isa pang espesyalistang doktor ngunit pareho din ang sinabi nito. Kung ganon, masyado naman itong nakapagtataka. Sadyang may mga bagay siguro na hindi maipaliwanag ng siyensya. Bulong ko pa sa aking sarili. Pagbalik ko ng opisina, agad kong ibinaling ang atensyon sa negosyo. Subalit sa bawat hakbang ay naroon pa rin ang kirot sa aking likod. Nagpa siya akong magbakasyon sa probinsya ng ilang araw, umaasang gagaan ang aking pakiramdam. Ngunit kahit sa katahimikan ng probinsya, hindi nawala ang kirot ng aking likod. Mas lalo lamang itong lumala, Papa Dudut. Pagbalik ko sa opisina, sunod-sunod ang mga meeting na naghihintay. Habang nakaupo sa meeting room ay napansin ng aking staff ang aking itsura. Ma'am, sabi ng aking sekretarya, si Carmela. Pasensya na po pero parang mas pagod kayo kaysa dati. Namumutla po kayo. Sumang-ayon ang isa ko pang staff na si Gigi. Oo nga ma'am, napansin ko rin na parang may iniinda po kayo. Sa mga sandaling yon, napagtanto kong hindi lamang ako ang nakakapansin sa pagbabago.
pati ang mga tao sa paligid ko ay ramdam na may kakaiba. Pinilit kong ngumiti, ayos lang. Siguro dahil sa stress lang ito. Sagot ko. Isang kliyente at kaibigan ng aking kapatid si Mrs. Trinidad. Ang nakapo na rin habang nag-uusap kami tungkol sa kanyang mga order. Dadahan niya akong hinila papunta sa isang sulok ng opisina. Aning, parang ibang aura mo ngayon. Okay ka lang ba? Tanong niya na may halong pag-aalala. Okay naman po ako, ma'am. Sagot ko, pilit na tinatago ang tunay na nararamdaman. Matapos nga ang 2 buwan dumalaw sa bahay ang mga kaibigan ko. Sina Samantha at Joanna na parehong bukas ang third eye. Habang nakaupo sila sa sala, napatingin sila sa antigong salamin at pagkatapos ay sa akin. Aning, sabi ni Samantha, magkita tayo bukas sa paborito nating coffee shop. May gusto akong sabihin sa'yo. Ako rin, sambit ni Joanna, seryoso ang tono. Napakunot ang noo ko. Bakit di niyo pa sabihin sa akin ngayon? Tanong ko habang bahagyang hinila ang braso ni Samantha. Bukas na, sagot ni Samantha habang dahan-dahang tinatapik at inalis ang kamay ko. May kukumpirmahin lang ako. Surprise ba ito? Pabiro kong tanong at pilit na pinapagaan ang usapan. Malalaman mo rin o baka naman alam mo na, sagot ni Joanna na baka sa mukha na may malalim na iniisip. Hindi na ako nagsalita pa at pinag-usapan na lang namin ang binabalak naming bagong negosyo. Ngunit bago sila umalis ay muli nilang tinitigan ang salamin bago nagmamadaling lumabas ng pintuan. Nang sumunod na araw, nagkita nga kami sa paborito naming coffee shop. Habang umiinom ng mocha frap, ramdam ko ang bigat ng kanilang mga titig. Ano bang hindi ninyo masabi sa akin sa bahay? Tanong ko. Nagkatinginan muna sila at nagsesenyasan. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ko ng pabiro. Umiling si Samantha. Ganito kasi yan, Aning. May nakikita akong anino ng isang babae. Hindi ito ang anino mo. Iba siya. Mukhang konektado ito sa antigong salamin na nabili mo. Ang sabi pa ni Samantha. Tumango si Joanna habang seryoso ang kanyang mukha. Halos mabog ako ang iniinom ko. Pilit kong tinakpan ang kaba sa pamamagitan ng biro. Ha? Baka naman guni-guni nyo lang yan. Parang sinasabi nyo tuloy na may nakapasan sa likod ko. Sabi ko sabay pilit na tumawa. Ngunit hindi sila natawa, sabay silang umiling. Hindi kami nagbibiro, Aning, sagot ni Samantha. Totoo may anino sa likod mo. Nakapasan nga sa'yo, ang sabi pa ni Joanna. Umuwi ako ng gabing yon na iniisip ang kanilang sinabi. Hanggang sa tuluyan akong nakatulog na binabangungot. Sa bangungot nakita ko ang salamin na nakabalot ng makapal na usok. Mula roon ay unti-unting lumilitaw ang isang babaeng maitim, nakasuot ng barong itim na tila lumang-luma na. Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Dahil pumupunta siya sa aking likod at pumapasan. Pinipilit kong tumakbo paakyat ng hagdanan at umaasang makapagtatago sa aking kwarto, ngunit sa tuwing umaabot ako sa pinakamataas na baitang ay bigla akong nadudulas at bumabagsak paibaba. Sigaw ko. Sa paghampas ng katawan ko sa bawat baitang ay ramdam ko ang matinding sakit. Para bang nadudurog ang aking mga buto. Ang kirot ay gumagapang mula sa likod hanggang dibdib at bawat paghinga ay mabigat. Parang may malamig na kamay na pumipisil sa aking baga. Kapag sinusubukan ko namang tumakbo pa ibaba ay hindi ako nakakalayo. Sa halip ay lagi akong ibinabalik sa harapan ng salamin na parabang yun lamang ang dulo ng hagdanan. Habang paulit-ulit itong nangyayari ay naririnig kong may bumubulong ng aking pangalan. Aning! Aning!
Kasabay nito ay may malamig na tawa mahina sa simula, ngunit sa bawat ulit ng aking pagbagsak ay lalo itong lumalakas. Parang nagmumula sa mismong salamin, Papa Dudut. Kumunot ang noo ko habang napatitig sa antigong salamin. Nang mapansin kong umiti ang aking refleksyon ng kakaiba, isang ngiting hindi ko naman ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuka ang bibig nito at mula roon ay sumambulat ang halakha. Ha 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 ha. Sa desperasyon ay sinubukan kong magsalita. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Tanong ko habang nanginginig na ang tinig. Narinig ko ang malamig na hininga sa aking batok. Ang boses ng babae ay mabagal, mabigat. Hindi mo ako kilala. Ramdam ko ang pagtindig ng aking mga balahibo at para bang bawat hibla ay tumutugon sa kanyang presensya. Sinubukan kong lumayo, ngunit ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa aking balikat ay unti-unting gumagapang papunta sa aking leeg. Para mga gagamba na singlamig ng yelo, tila nakakasakal. Bawat paghinga ko ay mabigat, bawat galaw ko ay walang saysay. Mahinang sambit ko, pilit na kumakawala. Mas lumakas ang halakhak niya, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Ha 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 ha. Nararamdaman kong halos dumikit ang kanyang muka sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay malamig at parang usok na pumapasok sa kaloob-looban ko. Hindi ka makakawala, aning. Kahit gising ka na, bulong niya sa akin. Pagmulat ko ay pawis na pawis ako. Hingal na hingal at tila ba may bigat pa ring nakadikit sa aking likod. Noong una ay pinilit kong ipagsawalang bahala ang bangungot at ang malamig na presensya. Umaasang kusang maglalaho ito kung hindi ko papansinin. Ngunit habang lumilipas sa mga gabi ay lalo akong natatakot. Hindi ko na kayang matulog sapagkat palagi na lamang akong binabangungot. Kaya isang gabi nag-decide akong muling magdasal. Medyo gumaan ang aking pakiramdam at muli akong nakatulog. Nang lumuwag ang aking schedule, dumaan ako sa tindahan ng mga gamit pang relihiyon na katabi ng simbahan. Bumili ako ng rosaryo at krus. Pinabless ko ang mga ito bago pumasok sa simbahan. Pakiramdam ko ay napakabigat ng bawat hakbang ko papasok ng simbahan. Pinagpawisan ako ng malamig at para bang may puwersang humahadlang. Ngunit pilit kong makaupo at makinig ng misa. Gabi-gabi ay nagorosaryo ako hanggang sa makatulog. Binabangungot pa rin ako, ngunit hindi na kasing dalas o kasing tindi mula nang muli akong magdasal at magsabit ng krus sa aking kwarto. Nang sumunod na linggo, nagpa siya akong bumalik sa tindahan kung saan ko binili ang antigong salamin. Umaasa akong makakausap ang may-ari. Baka sakaling may paliwanag siya sa kakaibang nangyayari sa akin. Medyo na-traffic ako bago nakarating. Ngunit pagdating doon ay tumambad sa akin ang saradong pintuan. Nakasara din ang mga bintana at pilit kong sinisilip kung may tao ba sa loob. Mukhang wala ng tao, bulong ko. Nilapitan ko ang tindahan sa tabi nito. Isang matandang babae ang nagwawalis sa harapan ng kanyang maliit na sari-sari store. Manang, sabi ko, nagbukas po ba ang tindahan ng mga antigong gamit kanina? Napatingin siya sa akin at bahagyang nagulat. Yan ba? Sarado na ang tindahan na yan. Ang huli kong naaalala ay may isang babae pang bumili ng malaking salamin pagkatapos noon ay hindi na sila muling nagbukas. Ilang buwan na nga ang nakakalipas. Nanlamig ako. Ako ang bumili ng salamin na yun, bulong ko. Saan po lumipat ang may-ari? Tanong ko. Umiling ang matanda. Naku, hindi ko alam eh. Basta isang araw, sinarado na lang nila. Wala nang bumalik mula noon.
Naramdaman kong mas kumirot ang aking likod at bumigat ang aking dibdib. Tuliro ako habang nagmamaneho. Hindi ko alam ang gagawin ko, bulong ko. Nagpasya akong magdasal na lamang para mabawasan ang aking agam-agam. Kinabukasan ay hindi ako mapakali. Habang nagtatrabaho ay sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa tindahan ng antigong salamin online. Nag-search sa social media at mga forum, umaasang may makikitang pahiwatig. Ngunit kakaunti lamang ang lumalabas. Ilang lumang post tungkol sa pagbubukas ng tindahan at ilang binibentang antigong gamit, wala nang kasunod pa. Nang sumapit ang hapon, pinatawag ko ang aking mga tauhan para magpunta kami sa bahay. Tinuro ko ang antigong salamin na nakasabit sa pader sa gilid ng hagdanan. Pasuyo naman, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking tinig. Pakitanggal ang salaming ito at ilabas ng bahay. Sige po ma'am, sagot ng isa sa aking tauhan na si Mang Lando. Agad silang kumilos, dalawa ang sabay na humawak sa gilid ng salamin, habang ang isa ay sinusubukang tanggalin ang pagkakakabit nito. Pinilit nilang iangat, hinila ng marahan at sinubukang galawin mula sa pagkakasabit. Pawis na pawis sila pero sa kabila ng pagbibigay nila ng buong puwersa, tila hindi man lang gumalaw ng kahit kaunti ang salamin. Ma'am, sabi ni Mang Lando, pasensya na po ha, parang nakadikit na siya sa mismong dingding. Kahit na anong gawin namin, ayaw pong matanggal. Nanlamig ako sa narinig. Sige, salamat na lang. Huwag niyo nang ipilit. Baka masaktan pa kayo, sagot ko. Naiwan akong nakatitig sa salamin, ramdamang malamig na enerhiya na tila humahadlang sa bawat pagtatangka. Kinagabihan, binuksan ko ang laptop at nag-log in sa Messenger. Nang makita ko ang pangalan ni Kuya Emilio, agad ako nag-type ng mga nangyari magmula nang mabili ko ang antigong salamin. Maya-maya pa ay nag-reply siya. Aning kalma ka lang. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi mo dapat baliwalain. Ang mga bagay na ganyan may pinagmumulan. Ano bang eksaktong naramdaman mo? Nag-type ako ng mabilis, halos nanginginig ang mga daliri, Papa Dudut. Kuya, para bang may malamig na presensya na nakapasan sa likod ko. Habang tumatagal, lalong sumasakit ang likod ko, ang sabi ko. Hindi na siya muling nag-reply sa chat, sa halip ay tumunog ang telepono ko. Tumatawag si Kuya Emilio. Nang sagutin ko ay agad kong narinig ang kanyang boses na puno ng pag-aalala. Aning, sabi niya, ano ba yung nangyayari sa iyo? Hindi biro ang kwento mo. Ang salamin na yan, baka may kasaysayan na hindi mo alam. May narinig na akong ganyang kwento dati tungkol sa mga antigong gamit na may sumpa. Napaluha ako habang nakikinig sa kanya. Kuya, natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto ko na lang sanang alisin ang salamin, pero hindi siya matanggal. Dama ko ang pag-aalala ni Kuya Emilio sa kabilang linya. Aning, makinig ka. Huwag mong bastang hawakan o sirain. Baka mas talo pang mapahama ka. Tawagan mo kaagad ako kung may kakaiba kang napapansin, ha? Magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung anong pwede nating gawin. Pasensya na at hindi kita masamahan. Magpasama ka na lamang kina Samantha at Joanna. Siguraduhin mong maintindihan nila ang sitwasyon mo. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong bumalik sa lugar ng tindahan ng antigong gamit. Sinamahan ako nila Samantha at Joanna. Aning, mukhang sarado na nga ang tindahan, ang sabi pa ni Joanna. O nga'y, wala man lang katao-tao, sambit pa ni Samantha. Tara magtanong tayo sa kapitbahay, ang sabi ko. Sa isang karinderya na malapit sa tindahan ay nilapitan ko ang katiwala si Kuya Jess, isang lalaki na mukhang mas matanda ng kaunti sa akin. Nakatingin sa amin ng may pagtataka. Kuya, may alam ba kayo na tungkol sa tindahan ng mga antigong gamit? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Saglit na natahimik bago sumagot.
Miss, nagmamadali silang lumipat sa probinsya. May mga gabi raw na may naririnig na ingay mula sa loob kahit sarado na. Pagkatapos nun umalis na lang sila. Nagpatuloy ang usapan at siya na mismo ang nagbanggit ng salamin. Isa yun sa mga pinag-uusapan ng mga taga dito. May nakakabili na ng salamin na yon dati pero palaging may nangyayaring kakaiba kaya sinosoli. Pagkatapos ng huling transaksyon, bigla na lang nagsara ang tindahan at mula noon wala nang nakakita sa mag-asawang may-ari. Nanlamig ako sa kanyang mga salita, Papa Dudut. Salamat po, malaking tulong po ang sinabi ninyo. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may halong bigat ang kanyang tinig. Miss, may dapat kang malaman. Bago ko magtrabaho dito sa karinderya, nagtrabaho ako sa tindahan ng mga antigong gamit. Nakita ko kung paanong dumating ang salamin na yan. Hindi ordinaryong bagay ang salamin na yon. May kasaysayan. May daladalang sumpa. Kaya nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari, nagpasya na nga akong umalis at lumipat na ng trabaho. Nanlaki ang mga mata ko, Papa Dudut. Kayo po mismo? Ibig sabihin totoong may antigong salamin ang dahilan ng mga kakaibang pangyayari sa akin? Tumango siya. Mabigat ang kanyang tingin. Oo, miss. Pasensya na at hindi kita nabalaan kaagad dahil sa takot. Kung ako sa'yo, huwag mo nang hanapin ang may-ari ng tindahan ng antigong gamit. Nagtatago na sila sa probinsya at sa tingin ko'y mahirap nang hanapin. Ang salamin na yan. Mag-ingat ka dun. Nagpasalamat kami kay Kuya Jess bago kami umalis. Aning, anong balak mo? Tanong pa ni Joanna. Ano man ang desisyon mo, susuportahan ka namin, sabi pa ni Samantha. Bagya akong ngumiti at matagal munang nag-isip, Papa Dudut. Ramdam ko ang bigat ng babala ni Kuya Jess at ang pag-aalala ninyo. Kaya napagpasyahan ko na hindi ko nahanapin pa ang may-ari. Tanggap kong mananatiling misteryo na lamang ang nangyari sa tindahan at ang tunay na kwento ng salamin. Ayaw ko nang mas pahirapan pa ang sarili ko. Napabayaan ko na rin kasi ang trabaho ko. Ang sabi ko. Nagkatinginan sina Joanna at Samantha bago tumango. Isang tahimik na tanda ng kanilang suporta. Hinatid ko sila sa kanilang kondo bago umuwi, Papa Dudut. Pagdating ko ng bahay, agad na tumunog ang aking telepono. Tumatawag si Kuya Emilio. Aning, anong balita sa pagbalik mo sa tindahan ng antigong gamit? Tanong niya, halatang nag-aalala. Ikinuwento ko ang lahat ng mga nangyari, ang mga sagot ng katiwala ng karinderya, ang babala tungkol sa salamin at ang desisyon kong huwag nang hanapin pa ang may-ari ng tindahan. Suportado ko ang desisyon mo. Siya nga pala may sinabi sa akin ng matalik kong kaibigan. May kilala siyang paring Pilipino na matagal nang naninirahan sa Espanya. Ngayon ay nakabalik na siya sa Pilipinas. Marami na raw siyang natulungan sa mga ganitong klase ng kaso. Ang sabi pa ni Kuya Emilio. Nakaramdam ako ng pag-asa. Kuya, sa tingin mo makakatulong siya sa akin? Tanong ko. Oo, aning. Tawagan mo siya kaagad. Hindi mo dapat patagalin pa. Kinaumagahan, tinawagan ko ang numero ng pare. Nagpakilala ako at ikinuwento ang sitwasyon ko. Father, may nabili po akong antigong salamin. Simula nang dumating ito sa bahay, may kakaibang presensya akong nararamdaman. At may mga nakapagsasabi na rin na may anino ang babae na nakapasan sa likod ko. Binabangungot din po ako. Tahimik muna ang pare bago nagsalita. Iha, may mga pagkakataon na natutulungan ko rin ang may katulad mong sitwasyon. Kung gusto mo ay schedule natin sa lalong madaling panahon ang pagpunta sa bahay ninyo. Agad akong nakipag-ugnayan upang magpa-schedule ng pagbisita ni Father. Inimbitahan ko rin sina Samantha at Joanna para samahan ako. Pagkaraan ng isang linggo ay dumating ang pare sa aming bahay. Pagpasok pa lamang niya, agad siyang napatingin sa salamin. Ang babaeng nakikita mo ay isang ligaw na espiritu. Nakakabit na siya sa likod mo, ang sabi niya.
Nanlumo ako at halos maiyak. Father, matagal ko na siyang nararamdaman. Tulungan niyo po ako. Sa sandaling yon ay nilapitan ako ni Samantha at ni Joanna. Tumayo sila sa magkabila kong gilid, tahimik na pinararamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Lumapit ang pari at dahan-dahang nagbasbas ng banal na tubig at nagsagawa ng ritual. Habang binibigkas niya ang mga dasal ay unti-unti kong nararamdaman na gumagaan ang bigat sa aking likod hanggang sa mawala na. Marahang nagsalita ang pari. Ipatanggal mo ang salamin, hindi to dapat manatili dito. Kung nanatili pa yan, maaring bumalik ang espiritu. Ipinatawag ko kaagad ang mga tauhan ko. Mabigat ang bawat takbang nila habang papalapit sa salamin at halatang kinakabahan. Pagkahawak nila sa gitna ng salamin ay bigla itong nabasag at parang may puwersang tumulak mula sa loob. Napasigaw ako nang hindi sinasadya. Ang mga piraso ng salamin ay kumalat sa sahig at sa bawat piraso ay bagya akong nakasilay ng mukha ng babaeng nakaitim, nakangiti at tila nagpapaalam. Agad na lumapit ang pare na naroon sa bahay, hawak ang krus at ang bote ng banal na tubig. Iha, huwag kang matakot. Mahinahon niyang sabi. Ang pagkabasag ng salamin ay tanda na tapos na ang kapit ng espiritu. Hindi na ito makakagambala ng iba. Pansamantala akong natulala habang tinitignan ang basag na salamin. May kasama akong mga tao mula sa simbahan na mag-aasikaso ng lahat ng piraso ng salamin. Pati na ang frame para siguraduhin hindi na ito muling makakaapekto ng iba. Huwag ka nang masyadong mag-alala, aning, sabi pa ng pare. Maingat na itinipon ng mga volunteer mula sa simbahan ang lahat ng piraso ng salamin. Nilagay nila ito sa selyadong lalagyanan, binuhat ang frame at sabay na dinala palabas ng bahay. Pagkatapos masiguradong wala nang naiwan kahit na isang bubog ng salamin, binasbasa ng pare ng banal na tubig ang bawat sulok ng bahay. Habang taimtim siyang nagdarasal ay unti-unting gumaan ang paligid. Tapos na, iha. Wika ng pare, ligtas ka na. Ngunit tandaan mo na huwag ka nang basta-bastang magdadala ng mga antigong bagay nang hindi nalalaman ang kasaysayan nito. Taos puso ako nagpasalamat sa pari at mga volunteers, pati na rin sa mga kaibigan ko at mga tauhan. Matapos magmeryenda, sila ay umalis na. Kinagabihan, agad kong tinawagan si Kuya Emilio upang ikwento ang lahat ng mga nangyari. Mula sa pagkabasag ng salamin hanggang sa paglilinis at pagbabasbas ng buong bahay. Mainam, aning, sabi niya sa kabilang linya. Masaya ako at ligtas ka na. Sana ay tuluyan ng matapos ang lahat ng ito. Napaluha ako, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kaginhawahan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng mga nangyari ay nakahinga ako ng maluwag, Papa Dudut. Mula noon naging maliwalas ang bahay. Ang dating mabigat na presensya ay tuluyan ang naglaho. Sa wakas ay natagpuan ko ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Kahit bumuti na ang aking pakiramdam, hindi ko tinigil ang pagdarasal at pagpapasalamat sa aking kaligtasan. Patuloy ako nagsisimba at naging volunteer sa aming simbahan, tanda ng aking pagbabalik loob. Nais kong ibahagi ang aking karanasan bilang aral sa sinumang dumaraan sa parehong sitwasyon, na huwag mawala ng pag-asa at kumapit sa pananampalataya sapagkat hindi tayo nag-iisa. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong may bahagi ang aking kwento sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat, Aning. Maraming mga pagsubok ang dumarating po sa ating buhay. Kung minsan ay hindi pangkaraniwan at mahirap ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng kadiliman ay huwag tayong bibitaw. Kumapit tayo sa ating pananampalataya sapagkat laging may liwanag na naghihintay sa pusong patuloy na lumalaban at naniniwala. Salamat sa iyong suporta sa ating channel, sa lahat ng mga viewers po natin.
At wag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Story sa Spotify at syempre dito lamang po kayo manood sa ating official YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.